Ngayong araw mga katangay, samahan nyo nga kaming mga wheel at mag food trip nga dito sa napakagandang tanawin. Naligo na nga rin kami mga katangay ng ilog, kaya naman tara, samahan nyo kami. Hello mga katangay, for today's video, kasama ko ngayon dalawang ulo na to. Tawang-tawa pa nga ako dyan. Bali ayan mga katangay, papunta nga kami ngayon ng Napsan, dun sa south dito sa Palawan. Habang nagbabiyahe nga kami mga katangay, tingnan nyo naman sobrang ganda ng tanawin dito sa Puerto Princesa. At wala pa nga mga katangay traffic dahil nga umalis kami ng maaga pa. Wala pa itong 6 AM mga katangay, nakaalis na kami ng Puerto Princesa. Dumaan nga muna kami mga katangay ito sa tindahan para nga bumili ng tinapay dahil hindi pa kami nakakapag-agahang tatlo. Bumili na nga rin kayo mga katangay ng aming iuulam doon sa bahay-bahay na aming pupuntahan. So ayan, ang dalawa. Namimili na nga sila mga katangay ng tinapay na dadalhin namin. Sa kasamaang palad mga katangay, habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe namin, naflatan nga kami ng motor. Gisa kasi ang bigat ng bilat. Hey! Flat! Patang ilong. Buti na nga lang mga katangay, naflatan kami ng gulong medyo malapit na dito sa mga nagtatrabaho ng kalsada, mga construction workers. At ayan nga, tinulungan nga kami mga katangay dahil meron nga daw silang pambomba. Yan, maraming salamat kay kuya. Yan, dalawa silang tumulong sa amin. Ayun yung isa nagtatrabaho mga katangay. Shout out po sa inyo kuya. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin at God bless you. Ayan mga katangay, binubumbahan na nga ni kuya. Sinabihan nga kami mga katangay ni kuya na butas daw talaga yung gulong, kaya dapat pag natapos na daw niya bombahan ay ipasirit na daw namin agad yung motor para makarating kami sa Napsan. Ang problema dito mga katangay, sobrang layo pa namin sa bayan ng Napsan dahil bago pa lang halos kami nagsisimula ng biyahe. So yung mangyayari ito mga katangay, ang nangyayari nga talaga ay ni-running flat na lang ni Girla yung kanyang motor para nga makarating kami ito sa Napsan kasi wala na rin kami nadaan ng ibang makakatulong sa amin mga katangay at wala kami nadaanan ng ibang vulcanizing. So ayan si kuya, shout out kay kuya. Siya na ngayon nag-aayos. Maraming salamat po. Bali nangyari ito mga katangay ay hindi siya nabutas ng mga kung anong bagay yung gulong ni Girla. Bali nabutas siya dahil mabigat kaming tatlo. Mga katangay, bumigay yung kanyang gulong. Parang nag-crack ganun. So ayan mga katangay, natapos na di ko yung ayusin at papunta na kami doon sa spot. Pero nandito na kami mga katangay sa Napsan. Buti na lang talaga at nakarating kami ng ligtas dito. Ayan yung dalawa, tuwang-tuwa talaga sila, parang walang nangyari sa amin na nagtulak ng motor. Ito mga katangay, papasok na kami sa dagat na pupuntahan namin at ayan nga yung daan, rough road pa talaga. Yung nangyari dyan mga katangay, dahil nga doon sa baba medyo malaki talaga yung bato, kaya bumaba na lang kami. Pagkarating nga namin dito mga katangay, ito yung bumungad sa amin. Napakaganda mga katangay yung tanawin dito at na-amaze talaga ako. Sobrang na-excite ako mga katangay dahil mag-fishing nga kami dito. Na-excite ako sa spot mga katangay kasi walang katao-tao, tapos ang tahimik, sobrang ganda. Ayan mga katangay, nag-set up na rin si Nessie tsaka si Girla ng aming tent, pero hindi kami matutulog dito mga katangay. Ilalagay lang yan para lagyan ng aming mga gamit. Ayan, pagkatapos nga nilang mag-set up, ayan, nag-set up na rin kami ni Nessie at tuwang-tuwa nga kami habang naglalagay nga kami ng aming mga fishing rod. Ayan, inaayos na namin yung aming mga fishing rod dahil nga sabi ko sa kanya, nakaka-excite mag-fishing dito, parang maraming isda sa spot. Hindi lang namin alam mga katry kung meron talagang isda dito dahil nga marami ding bahay dito na amin nadadaanan. At sabi rin sa amin ni kuya na nag-ayos ng motor, parang paswertehan lang daw dahil nga yung mga tao dito ay naglalambat at namamana. Parang ganun yung sinabi ni kuya doon, kaya hindi namin alam kung may mahuli kami. Ayan, tinulungan ko na nga si Nessie mga katangay dahil nga hindi pa siya masyadong sanay sa paggamit ng fishing rod at hindi niya pa alam kung ano yung mga dapat gawin or kung paano itali-tali yung mga bagay-bagay dyan. Expert yarn. Bali ayan mga katangay, bagong gising lang ako, nag-voice over agad ako dahil sobrang pagod ko dito. So ayan mga katangay, pupunta na kami sa Batuhan dahil doon kami unang pupwesto. Dahil ito yung unang sinabi ni kuya na mapumwesto dito sa area na ito. So ayan mga katangay, naghagis-hagis lang kami, yung sobrang ganda ng view. Sobrang ganda talaga mga katangay, kahit wala kang mahuhuli dito. Ma-amaze ka sa view, parang busog na agad sa tanawin, tapos sobrang linis ng dagat mga katangay. At doon nga yung bato, wala nga kami nakita kahit isang basura dyan. Disiplinado rin talaga mga katangay yung mga tao rito. Yan, hagis-hagis lang kami dyan ni Nessie. Tignan yung mga katangay yung sa harap, sobrang ganda, tapos parang kalmado ng dagat. Grabing kalma talaga mga katangay yung dagat dito. Kaya naman kung gusto nyo pumunta dito, libre lang pumunta dito mga katangay from Puerto Princesa to Napsan. Yun.
Ayan, naghagis-hagis lang kami dyan mga katangay ni Nessie. At akala ko nga may nahuli na ako dyan. Yun pala wala pa rin. So ayan mga katangay si Nessie. Dyan na siya pumuesto. Tingnan nyo naman, tiyagang-tiyaga rin talaga. At medyo hindi pa siya masadong sanay gumamit talaga ng fishing rod. Pero hindi magtatagal mga katangay. Masasanay din siya kasi dyan din ako nanggaling sa wala akong alam. Hindi ako marunong maano ng fishing rod, kung paano gagamitin. Pero yun nangyari mga katangay, pinagtiyagaan ko lang talaga. At ngayon medyo alam ko na kung paano gamitin yung fishing rod at kung ano yung mga bagay na dapat gawin kapag meron kang fishing rod. So yun mga katangay, hanggang ngayon wala pa rin kaming nahuhuli. Parang nasa na kami dyan. Nasa 15 minutes na kami naghahagis-hagis, wala pa rin kumakagat sa amin. Kaya naman lumipat na kami doon sa may baba mga katangay. Sabi ko nga kay Nessie, magbaba tayo ng dagat, baka dito merong kumagat sa atin. Nagtatsaga kami mga katangay dahil nga sabi namin kapag kami nahuli kaming isda, ihaw nga namin dahil yun yung aming iuulamin mga katangay. So yan, sobrang ganda ng spot mga katangay. Grabe yung yung dagat dito, sobrang linis. Napaka-natural lang mga katangay. So yan mga katangay, nakahuli na nga ako ng isang piraso. Lapo-lapo. Unang isda. Nakahuli na nga ako mga katangay ng lapu-lapu. Akala ko talaga parang sunod-sunod yung mangyayari itong hulihan namin. Yung nangyari nga mga katangay, wala nang sumunod na isda. Sinising at pagod na pagod na. Ayan mga katangay, nagpahinga muna kami, nagmerienda. At ito nga si Doggy, nagmasyal nga dito sa amin at pinakain ko na nga rin. Dahil nga alam mo naman mga katangay, kapag malapit tayo sa mga hayop na pusa, aso, talagang kapag ka nagnan sa atin ay talagang bibigyan po natin. So yan si Nessie, nagtatago pa nga. Pagod na siya mga katangay, kakahagis. At ako rin mga katangay, sobrang pagod ko na dahil wala talagang kumakagat. Kumain na nga rin kami mga katangay at ayan nga yung inulam namin, yung binili namin kanina. Dahil nga wala tayong nadagdag na isda dun sa lapu-lapu, kaya hindi na rin namin mga katangay niluto. Yan si Nessie, ganda yarn, grabe naman. Nasa initan ka na pero maganda ka pa rin. So yan yung aming iulam mga katangay. Fritada. Nagtatawanan nga kami dito mga katangay kasi nga yung nahuli na namin na isda ay luto na agad. Meager sardines na agad yung nahuli namin. So yan mga katangay, kakain lang kami dito. Tapos after namin kumain mga katangay ay babalik kami ulit ng dagat. Pahinga lang kami mga katangay ng saglit. Tapos casting ulit, alabira. Kasi halos mga katangay naikot na namin yung area dito sa amin. Bali parang lilipat kami dun sa kabila. Tatry namin dun kung meron. Pero yung nangyari, ayan, kain muna kami at mamaya mga katangay, babalita ko sa inyo kung ano pa yung mga susunod na nangyari sa amin dahil nga sobrang grabe yung nangyari ngayong araw mga katangay. Ayan, kain tayo. Sobrang sarap din mga katangay ng ulam namin, fritada at mega sardines. O diba, isda din yan mga katangay yan. Kain na nga kami ng kain dyan at buti na lang talaga may dala kaming kanin dahil nga baka magutuman kami sa kakakasting mga katangay. Grabe yung dito spot. Isang beses lang akong kinagatan mga katangay at yun lang yung lapu-lapu. Diba? So yan mga katangay, tingnan nyo, lumipat na kami to at nakakita na kami ng area dito na parang galing sa dagat tapos may papasok na parang tubig. Ayan. Naghagis-hagis din kami dyan mga katangay gamit yung soft bait. Pero wala ngang kumain sa amin mga katangay. Kaya naman ayan, in-enjoy na lang talaga namin yung araw mga katangay dahil nga wala kami nadagdag na huli. Talagang in-enjoy na lang namin na tatlo yung aming banding. Kasi nga kaming mga katangay na tatlo kapag ka nagkakasama-sama talaga pag bumababa ko ng puerto. Hindi talaga kami magbabanding na tatlo. Kung hinahanap nyo si Marinjo na mga katangay, dapat kasama siya dito sa amin. Kaya lang yung nangyari, parang nagkaroon siya ng gagawin. Kaya hindi siya agad nakasama sa amin. Hindi na rin pwede mga katangay na sumunod siya dito mag-isa gamit yung kanyang motor dahil nga delikado rin para sa kanya na magbiyahe pag mag-isa lang siya mga katangay. So ayan mga katangay, naghahagis-hagis lang ako dyan at yung raddan ni Nessie at reel yung aking gamit. Dahil nga yung sa akin, yung lure ko mga katangay ay sumabit sa puno. Hindi ko na nakuha. So yan mga katangay, enjoy na lang talaga namin yung aming fishing adventure. Sobrang pagod namin yan mga katangay kasi yung nangyari talaga, inikot namin yung buong isla. Yung as in, yung nagcast kami sa baybay, tapos naglakad kami sa dagat. Nakabot pa nga ako mga katangay ng Bahura at nakarating pa ako ng mga alunan. Kaso nga lang hindi na namin na video kasi si Girla nagpaiwan na sa tent at natulog mga katangay. Ayan mga katangay, kumakain nga kami at dyan tuwang-tuwa na nga kami. Tingnan nyo yung mukha ko, sobrang namumulan na talaga ako sa sobrang init dito mga katangay. Pero nakaka-enjoy yung ginawa namin. Ayan mga katangay, habang pauwi na nga kami,
Nagbiyahe na kami mga katangay pauwi at dumaan nga muna kami to sa ilog sa niliguan din namin nakaraan. Yung Villa Caseca. Tamang-tama nga mga katangay, walang katao-tao at nag-entrance nga lang kami para agad magbanlaw. Sabi namin Makati kasi yung dagat kasi nga naabot kami mga katangay hanggang dibdib sa kakakasting. Tapos wala kaming nahuli. Hindi ko lang alam mga katangay kung ayaw nila sa pamain namin o negative talaga yung spot doon na napuntahan namin. So ayun mga katangay, maliligo muna kami. Wala akong dalang extra damit mga katangay kaya naman ayan yung susuotin ko talaga maliguyan na lang yung ating Island Girl TV na uniform sa angler ng Linapak. Wala ayan mga katangay, sa shoutout ko lang yung mga kaibigan ko na nagtampo nakaraan kasi hindi daw sila na shoutout. Kapag hindi daw sila nakakasama sa outing namin, dapat daw i-shoutout pa rin sila. So yan, shoutout kay Debbie Bordorado mga katangay, yung kaibigan ko na nagtatrabaho na ngayon sa El Nido, Palawan. Shoutout din kay Maring Jonah, yan. Stipot ka lang yan, Maring Jonah. Okay lang yan at hindi ka nakasama dahil nga maraming kamalasan yung nangyari sa amin at hindi ka na rin nadamay. Uy! So yan mga katangay, tuwang-tuwa na nga ako dyan. At shoutout din pala kay Ma'am Roselyn Saribio. Nagtuturo dito sa San Jose, Puerto Princesa mga katangay. Ayan, sinesi nga mga katangay, sobrang pagod na pagod at si Girla. Nag-enjoy din siya. Sa kasamaang palad mga katangay, dahil nga malas na malas talaga kami ngayong araw. Yung motor ni Girla mga katangay, nagbabiyahe na kami sa kalagitnaan. Lampas na kami mga katangay ng Villa Caseca. Yung motor ni Girla mga katangay bilang nagka-problema at ayun nga nagtutulak na yung dalawa. Umaandar siya mga katangay pero hindi siya umaalis. Yun yung naging problema. Kung kanina mga katangay nung papunta namin ay naflatan kami ng gulong. Ngayon naman mga katangay nung pauwi na kami ay nagka-problema ulit at yung makina na mismo ni Girla yung ayaw nang umaandar pero mga katangay hindi umaalis. Sa dami nga mga katangay na sasakyan dumadaan sa amin at magagabi na mga katangay sa kakatulak namin. Buti na lang talaga mga katangay, hinintuan kami to nila kuya, yung driver ng truck tsaka yung kasama niya. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa kanila mga katangay. Ayan mga katangay, si kuya nakatingin pa nga dito. Na ano na nga namin mga katangay, na ano namin sila na mukhaan na sila yung mga nagbabantay doon sa Villa Caseca. Ayun, sabi pa nga sa amin mga katangay na swerte nga daw namin at nadaanan nila kami kasi swerte din daw namin na pinapauwi sila ng puerto ng boss nila. Kaya ayun, sa daming mga tangay na dumadaan sa amin ng mga kotse, mga truck, mga motor, nakikitang nagtutulak kami ng motor, sila lang mga katangay yung kusang huminto na para tulungan kami. So yung mga katangay sinasakay na nga nila yung motor kasi nga mga katangay umaandar siya pero hindi umaalis. May problema yata sa loob ng makina mga katangay at yun yung kailangang ayusin. So, diba, mabuti na rin itong mga katangay na ganito lang yung nangyari sa amin at hindi nga kami na aksidente. Kung napanood nyo sa unang mga katangay, diba, naflatan nga kami nung papunta kami ng Napsan. At ngayon nga mga katangay, nung pauwi kami, ay nagkaroon na naman ng problema yung makina ng motor. Yan, tuwang-tuwa nga mga katangay sinesi dito dahil nga mayroong nga tumulong sa amin. Maraming salamat po talaga sa kay Kuya Brian tsaka kay Kuya yung pangalan ng isa nakalimutan ko. Si Kuya Mark at si Kuya Brian daw po yung kailang mga pangalan. Ayun mga katangay, nakasakay na nga kami. Shout out po kay Kuya Brian at kay Kuya Mark. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong dalawa. Sobrang laking tulong po nito sa amin dahil nga kanina pa po kami nagtutulak ng motor at nagpapasalamat po talaga kami sa inyo na tinulungan niyo po kami ng kusa. At kusa po kayong naghinto sa amin. So diba mga katangay, nakakatuwa na meron pang mga ganitong tao. Kung kanina yung mga construction worker yung tumulong sa amin, ngayon naman sila kuya, driver ng truck, tapos ayun tsaka yung kasama niya. So ayun mga katangay, gabi na nga kami nakarating dito sa Puerto Princesa at sabi nga namin ibaba na lang kami to sa siksikan. Walang bayad yan mga katangay yung tulong nila. Tinanong pa nga kami mga katangay nang nag-aayos ng motor kung may bayad daw. So yun, gabing-gabi na talaga mga katangay at grabe yung mukha ko pulang-pula pa rin, kitang-kita pa rin yung pula. Yan mga katangay, nababa na nga nila yung motor at nagpasalamat talaga kami la kuya. Sabi nga namin dito ay God bless you more po talaga sa inyo kuya. So yan mga katangay, pumunta na kami to sa paayusan at pinapaayos na agad ni Girla yung kanyang motor. At ayan nga, pagod na kaming tatlo. Dahil nagabihan na kami ng sobra. Ayan, maraming salamat talaga sa mga tumulong mga katangay. At yan mga katangay, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod naman na video.